Marshall Peak, Kabanata 146. Ang lugar ng tunay na mana. Ang matandang lingkod na ito ay hindi nangangahas. Agad na sumuko ang matandang demonyo at nagsabi, "Young Master, ang batang babae na tumulong sa iyo ay mapagpasyahan at walang awa. Anong gusto mong sabihin?" "Gusto kong sabihin na ang matandang alipin na ito ay labis na nagugustuhan ng batang babae na ito. Young Master, maaari mo ba siyang kausapin at hayaang turuan siya ng matandang alipin na ito sa loob ng ilang taon? Sa hinaharap, tiyak na magiging malaking tulong siya sa iyo." "Hindi ko siya gusto." Malamig na sagot ni Yang Kai. Oo, ang lahat ay pagpapasya ni Young Master." Hindi nang ahas na tumanggi ang matandang demonyo at napabuntong hininga na lamang sa kanyang puso. Nagulat si Homeyer sa pagkamatay ni Nieyong. Ang mga disipulo ng High Heaven Pavilion na nagpapagaling ay nagulat din. Narinig lamang nila ang dagandong ni Yang Kai at nakita nila si Nieyong na tumatakbo palayo. Nang si Nieyong ay nakikipaglaban sa itim na sibat, si Lan Chuday ay naglunsad ng isang palihim na pag-atake at si Nieyong ay bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Anong nangyari? Walang nakapag-react sa oras. Sa sandaling ito, gumuho ang parang bundok na hugis pagong na halimaw na hayop. Nakita ng mga alagad ng tatlong sekta ang eksenang ito at hindi napigil ang magsaya. Humadjudyak si Hu Zhouer at sinabing, "Fang Ziki, ang huling pag-ataking ito ay kinuha ko." Malungkot na sinabi ni Fang Ziki. "Wala kang kahihiyan. Paano iyon binibilang?" Tumisi si Hu Zhouer. "Hindi mo kayang matalo." Galit na galit si Fang Ziki. "Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo kayang matalo? Kung hindi mo sinamantala ang aking distraction para umatake ng ilang beses, paano ka mananalo sa labanang ito? Ikaw na maliit na babae, hindi ako bababa ang aking sarili sa iyong antas. Natatakot ako na wala ka ng mukha para makipagtalo sa akin." Hindi siya pinabayaan ni Ho Zhouer. Namula ang mukha ni Fang Ziji nang malantad ang kanyang iniisip. Naiinip niyang sabi, "Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. Una, kunin mo ang core ng halimaw." Habang nagsasalita, inabot ni Fang Ziji ang kanyang kamay sa ulo ng hugis pagong na halimaw at kinapa ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas siya ng isang bilog, earthy yellow monster core na may halong dugo pa rin. Nakatitig sa monster core sa kanyang kamay, ang mga mata ni Fang Ziki ay nag-init. Ang monster core ng isang peak 6th order monster beast. Sok, magkano ang halaga nito? Tiningnan siya ni Long Jun ng mahina. "Brother Fang, huwag mong sabihin gusto mong kunin ito para sa iyong sarili. Ang pinakamahalagang bagay sa katawan ng halimaw na hugis pagong na ito ay ang core ng halimaw. Kahit na ang shell ng pagong sa likod nito ay tiyak na nagkakahalaga ng maraming pera. Maaari itong magamit bilang isang material sa pagpino, ngunit sino ang maaaring mag-alis ng ganoong kalaking shell ng pagong?" Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kamay ni Fang Ziki. He chuckled and said frankly, "Gusto ko." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Long Jun, habang nakangiting nakatingin sa kanya si Hu Zhouer. "Ngunit hindi ako maglakasloob." Kinagat ni Fang Ziki ang kanyang mga labi. "Kung kinuha ko talaga, papakawalan mo ba ako?" Tumisi si Long Jun. Si Brother Fang ay isang matinong tao. Pero iisa lang ang monster core. Paano natin ito hahatiin? Nilinggan ni Fang Ziki ang kanyang ulo at tumingin sa lahat. Ang labanan na ito ay naiiba sa iba pang 8 monster beast kills. Ang iba pang monster beast kills ay nilabanan ng 3 sekta lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsanib puwersa ang 3 sekta. Natural, lahat ay magkakaroon ng bahagi ng mga samsam. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Fang Ziki, tumahimik ang lahat. Ang isang halimaw na core ay talagang hindi madaling hatiin. Natakot sila na maaari lamang nilang i-cache ito at hatiin ito sa 3 bahagi, isa para sa bawat isa sa 3 sekta. Sa pag-iisip nito, magsasalita na sana si Long Jun. Sinabi ni Fang Ziki, "Sa pagkakataong ito, nagawa nating patayin ang halimaw na hayop na ito salamat kay Brother Yang mula sa High Heaven Pavilion. Paano kung ibigay natin ito sa kanya?" Narinig ito ni Yang Kai, na nakatayo sa ibaba, at hindi napigil ang sumimangot. Nagtataka siyang tumingin kay Fang Ziki. Hindi nasisiyahang sabi ni Long Jun. "Bagamat marami siyang naiambag, hindi idol ang blood group ko. Marami sa ating mga disipulo ang nasugatan. Wala ba talagang pakinabang? Kung gusto mo ang bow ng pagong na iyan, maaari mong kunin. Walang tutol ang stormhouse ko." Itinuro ni Fang Ziki ang gilid. Nabulunan si Long Jun. Ang bow ng pagong ay inatake ng hindi mabilang na mga alagad ng 3 sekta, ngunit hanggang ngayon, wala pang bakas na natitira. Bagamat maganda ang kalidad, sino ang maaaring magbukas nito at mag-alis nito? Hindi ba biro ito? Habang nagtatalo ang dalawa, biglang nagbago ang mukha ni Fang Ziki. Mabilis niyang inihagis sa kamay niya ang core ng halimaw. Matapos lumipad ang dilaw na core ng halimaw, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi ito nahulog sa lupa. Sa halip, umikot ito sa hangin. Kasabay ng pag-ikot nito, isang hindi nakikitang puwersa ng pagsipsip ang kumalat sa lahat ng direksyon. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. 2 iba pang monster core ng monster beast ang biglang lumipad mula sa mga braso ni Fang Ziki. Ganoon din ang ginawa ni Homeyer at Long Jun. Lumipad din palabas ang mga monster core na nakatago sa dibdib ni Exi Hongchen. Ang mga halimaw na core na ito ay nakuha ng mga disipulo ng 3 sekta nang patayin nila ang 8 halimaw na hayop.
Ang mga ito ay iningatan ng mga alagad ng tatlong sekta. Ngayon, lahat sila ay lumipad palabas. Ang 8 core ng halimaw, sa isang mahiwagang kayusan, ay nagtipon sa paligid ng monster core ng turtle-shaped monster beast. Umikot silang lahat ng pag-ilog, na para bang gumuguhit sila ng isang uri ng misteryosong kapangyarihan. Ang buong Heaven's Cave Inheritance ay biglang nanginag. Isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa magulong kalangitan. Ang apokaliptik na eksena ay lumitaw sa harap ng lahat, na nagpanginag sa kanila sa takot. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Tanging ang nasasabik na boses ng matandang demonyo ang narinig sa isipan ni Yang Kai. Beast Soul Cloud Opening Array. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Alam niyang may dapat malaman ang matandang demonyo. Mabilis niyang sinabi. Sabihin mo sa akin ng detalyado. Sinabi ng matandang demonyo. Iyang master, naiintindihan ko. Mayroong 9 na halimaw ang narito upang itayo ang hanay na ito. Ang pagkakaroon ng 9 na halimaw na hayop na ito ay upang subukan lamang ang lakas ng mga taong pumapasok sa lugar na ito. Kung hindi mo patayin ang monster beast na ito, ang array na ito ay hindi maa-activate. Ngayong patay na ang monster beast, ang array ay maa-activate na. Gagamitin ng formation na ito ang 9 na monster cores bilang isang catalyst para i-activate ang grand formation at ipakita sa iyo ang ilang bagay. Ano ito? Ang bagay na nakatago sa mga ulap. Sinabi ng matandang demonyo sa malalim na boses. Kung tama ang hula ng matandang alipin na ito, iyon ang tunay na mana dito. Yung tunay na mana. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Tumingin siya sa langit at nakita niyang palaki ng palaki ang puyo ng tubig. Parang lalamunan nito ang langit at lalamunan ng lupa. Ito ay lubhang nakakatakot. Ang mga disipulo ng tatlong sekta ay tumakas na sa gulat. Walang nanatili sa ibaba. Oo, sumagot ang matandang demonyo. Nagkaroon ng isang malaking labanan dito. Hindi mabilang na mga eksperto ang namatay dito. Natural, maraming pamana ang naiwan. Ngunit laging may isang Panginoon dito. Ang bagay na nakatago sa mga ulap ay ang pamana ng amo. Biglang nag-init ang puso ni Yang Kai sa matinding pagnanasa. Iyang master, kailangan mong umalis ng mabilis. Ang array na ito ay magiging napakalakas pagkatapos na ma-activate ito. Kung hindi ka aalis, natatakot akong maapektuhan ka. Medyo nag-aalala ang boses ng matandang demonyo. Hindi nag-atubili si Yang Kai. Mabilis niyang sinabi kay Homeer. Sabihin sa iyong kapatid na babae na ilayo ang mga tao. O, tumanggo si Homeer at tumakbo patungo kay Hujaur. Pagkatapos ay sumigaw si Yang Kai sa mga disipulo ng High Heaven Pavilion. Kung ayaw mong mamatay, lumayo ka ng 10 milya. Maraming tao ang nakarinig sa kanyang mga salita, ngunit wala silang masyadong pakialam. Masyadong tamad si Yang Kai para alalahanin sila. Binalaan na niya sila. Pinili nilang makinig. Pagkatapos niyang magsalita, tumakbo siya papunta sa likod. Sinulyapan siya ni Suyan. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, sinabi niya. Lahat ng mga disipulo ng High Heaven Pavilion, umatras ng 10 milya. Iba ang mga salita ng senior sister. Nagmamadaling gumalaw ang lahat. Umatras sila sa direksyon ni Yang Kai. Sa kabilang panig, natanggap ni Hujaur ang mensahe ng kanyang kapatid at hindi nag-atubiling magbigay ng utos na umatras. Tiningnan ni Fang Ziki ang eksenang ito. Tumingin ng malalim kay Yang Kai, tumawa siya at sinabi, "Let's go." Ang mga alagad ng tatlong sekta ay kasing bilis ng kidlat. Hindi nagtagal, nasa 10 milya ang layo nila. Sa pagbabalik tanaw, ang 9 na monster core ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Tila may hindi nakikitang koneksyon sa pagitan ng monster cores. Habang umiikot sila, palaki ng palaki ang puyo ng langit. Isang malaking suction force ang nagmula sa vortex. Hinayla ang bangkay ng halimaw na hugis pagong na nasa lupa at mabilis na lumipad sa langit. Pumasok ito sa puyo ng tubig nang hindi nag-iiwan ng bakas. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang magbago ang mukha ng lahat. Kung hindi sila umatras ng 10 milya ang layo, sinipsip na sana sila sa puyo ng tubig na parang bangkay ng halimaw na hugis pagong. Nagsasaya. Maraming tao ang lumingon para tingnan si Yang Kai. Lihim silang humanga sa kanyang pananaw. Sumipol ang hangin at nag-flutter ang mga damit ng lahat. Maraming tao ang natakot kaya namutla ang kanilang mga mukha. Ang mga maaaring pumasok dito ay ang mga nakababatang henerasyon ng mga disipulo. Hindi sila masyadong marunong. Marami sa kanila ay hindi pa man lang nakakalayo, kaya hindi pa sila nakakita ng ganoong nakakatakot na eksena. Gusto mo pa bang umatras? Biglang sumulpat si Suyan sa gilid ni Yang Kai at mahinang nagtanong. Tumingin si Yang Kai sa kanya at dahan-daang umiling. Nang marinig ito, nabawasan ang pag-aalala ni Suyan. Ako mismo ang magsusumbong tungkol kay Niyayong sa Elder Council. Hindi mo kailangang mag-alala. Emph. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Kahit na pinatay ni Yang Kai si Niyayong sa maikling panahon, naakit nito ang atensyon ni Suyan. Siya ay napaka-attentive. Paanong hindi niya maintindihan ang pangunahing punto? Sa makatuwid, hindi na kailangang magtanong. May kung ano sa ulap. Biglang may sumigaw. Nagmamadaling tumangala si Yang Kai at nakita na sa loob ng malaking puyo ng tubig sa kalangitan, isang gintong liwanag ang dahan-daang lumitaw. Ang gintong liwanag ay nakasisilaw at makinang. Ang sinag ng liwanag na iyon ay parang kamay na naghihiwalay sa mga ulap, na inilalantad ang nakatago sa loob ng puyo ng tubig sa harap ng mga mata ng lahat. Ano yan?
May sumigaw. Hindi mapigilan ni Yang Kai ang pagpikit ng kanyang mga mata habang nakatitig sa langit. May nakita siyang sulok, isang sulok, parang sulok ng isang bahay. Pagkatapos, unti-unting bumaba ang sulok. Natuklasan ni Yang Kai na hindi ito ang sulok ng isang bahay, kundi isang hagdanan. Isang paglipad ng gininto ang hagdan. Mahigit 10 kilometro ang haba ng hagdanang ito. Sa pagbaba nito, isa pang hagdanang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang hagdanan. Napakabagal ng bilis ng pagbaba nito. Sa pagbaba nito, nagbago rin ang magulong puyo ng langit. Matapos maghintay ng oras na kailangan upang magtimpla ng isang tasa ng tsaa, isang dosenang mga hagdanan ang lumitaw mula sa puyo ng tubig. Pagkatapos nito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga paglipad ng hagdan ang hindi palilito? Matandang demonyo, ito ba ang manang sinasabi mo? Tanong ni Yang Kai sa kanyang isipan. Maaaring hindi alam ni Young Master, ngunit ito ang dapat na lokasyon ng mana. Tanging ang mga nakapasa sa huling pagsusulit ang tunay na makakakuha ng mana. Young Master, mangyaring tingnan ang mga hagdan na iyon. Kung tama ang hula ng matandang lingkod na ito, mayroong sa hindi bababa sa 10,000 hakbang. Sa pamamagitan lamang ng paglalakad ng hanggang 10,000 hakbang ay maituturing na ang isa na nakapasa sa huling pagsubok. Siyempre, ang 10,000 hakbang na ito ay pagtatansya lamang ng matandang lingkod na ito. Maaaring hindi ito gaano karami, ngunit maaaring higit pa kaysa dito. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Bagamat naihayag na ang lokasyon ng mana, hindi niya alam kung gaano katagal bago ito mahulog sa lupa. Hindi na kailangang pansinin ito. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong mababa. Hindi man lang siya may ranggo sa mga disipulo ng 3 sekta. Ngayong 700 hanggang 800 katao ang natipon dito, nagkaroon ba siya ng pagkakataon? Marshall Peak, Kabanata 147. Aman is all about boldness. Para bang alam niya ang iniisip ni Yang Kai, sinabi ng matandang demonyo. Hindi kailangang mag-alala masyado si Young Master. Ang mana ay isang bagay ng pagkakataon. Ang mga nakatadhana ay maaaring makakuha nito kahit na mababa ang kanilang lakas. Kung hindi, gaano man sila kalakas, wala itong silbi. Nakalimutan ba ni Young Master ang pagkakataon ng 2 maliliit na batang iyon ilang araw na ang nakalipas? Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Nakita niya mismo ang pagkakataon ng magkapatid na Ho. Mahigit 10 araw na siyang nanatili sa kuweba at wala siyang nakita, ngunit nakakuha sila ng mga benepisyo. Ito ay kapalaran. Alam ko, bahagyang tumanggo si Yang Kai, at agad na tumalikod sa langit, nakakita ng isang liblib na sulok sa malapit, at naupo nang naka-cross-legged. Dahil aagawin niya ang mana, natural na kailangan niyang bumawi muna. Tinansya ni Yang Kai na aabutin ng 2 o 3 araw para tuluyang mahulog ang mga bagay sa ulap. Sa madaling salita, 2 hanggang 3 araw na lang ang natitira sa kanya. Si Suyan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, nag-isip sandali, pagkatapos ay tumalikod at umalis sa karamihan, humanap ng isang lugar na hindi masyadong malayo mula sa Yang Kai upang maupo. Nang makita sina Yang Kai at Suyan na kalmado at nagkakaisa, paano mapapahina ng mga masters ng nakababatang henerasyon ang kanilang sariling prestihiyo? Kung patuloy silang nanunood tulad ng mga ordinaryong alagad, mukhang hindi pa sila sapat na gulang. Isa-isa silang umubo ng mahina. Pagkatapos, nagpunta sila bawat isa upang humanap ng isang lugar upang magnilay. Tanging ang mga ordinaryong disipulo lamang ang naiwang magkakasama, gumagawa ng malaking kaguluhan ng walang katapusan, at ang mga tunog ng pagkabigla at pagbubulalas ng pagkagulat ay hindi tumigil. Hindi alam kung ano ang iniisip ng magkapatid na Ho, ngunit talagang tumakbo sila papunta kay Yang Kai at umupo sa tabi niya. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa kanila. Matamis na nakangiti ang magkapatid, kaya nahihirapang makilala kung sino. Biglang sumimangot si Yang Kai. Anong problema? Ang isa sa kanila ay biglang naging malungkot. Nang makita ni Yang Kai ang kanyang ekspresyon, alam niyang si Huzhou or iyon. Ito ay iyong pagpapala na makaupo kami dito. Bakit mo kami pinapakitaan ng masamang mukha? Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Kayong dalawa ay isang pares ng walang katulad na kagandahan. Karangalan ko na makasama kayo. Paano ako maglalakas loob na bigyan ka ng maruming tingin? Pagkatapos ng ilang beses na pakikisalamuha sa kanila, unti-unti silang naging pamilyar sa isa't isa. Hindi na sila gaanong pamilyar sa isa't isa tulad ng dati, kaya may mga bagay silang napag-uusapan. Tumiti si Huzhou at pinandilatan si Yang Kai. Napaka-sweet mong magsalita. Sinabi rin ni Homer. Akala ko ay isang disenteng tao ka, ngunit hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong katalanlang na dila. Seryosong sinabi ni Yang Kai. Nagsasalita ako mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi kita binibiro. Lalong naging masaya ang magkapatid. Tawa sila ng tawa na naguhumindig ang kanilang mga dibdib, na nagpapasigla sa kanila. Iniba ni Yang Kai ang paksa at sinabi. Ngunit ang mga tao sa iyong gang ay labis na laban sa akin. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na sinabi. Natatakot ka ba? Natawa si Yang Kai. Hindi naman sa natatakot ako. Kaya lang hindi tayo nakatadhana na magkaaway. Bakit mag-abala? Sinabi ni Huzhou. Siya nga pala, nasaktan mo na ang mga lalaking disipulo ng High Heaven Pavilion. Ano ang silbi ng pagdaragdag ng isa pang blood group?
Siyempre, ang tinutukoy niya ay ang bagay na nakahiga si Yang Kai sa katawan ni Suyan. Biglang naging mapait ang mukha ni Yang Kai. Humajijak si Hu Zhou at Commandant sa kanya. Gusto mo bang halikan kita at inggitan ka ng iba? Tumingin sa kanya si Yang Kai at saka iniunat ang kanyang mukha. Wala na akong mahihiling pa. Biglang namula si Hu Zhou at sinabing, "Nanaginip ka, sige ate, huwag ka nang magulo. Hayaan mo muna siyang gumaling." Hindi pa naghihilom ang mga sugat niya. Niyugyug ni Homer ang braso ng kanyang kapatid. Hindi niya kayang makita si Yang Kai na tinutukso ng ganito. Inilibot ni Hu Zhou ang kanyang mga mata kay Yang Kai at masunarang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Yang Kai at Homer at ngumiti. Pumasok din sila sa isang meditative state. Sa paglipas ng panahon, ang mga disipulo ng tatlong sekta ay unti-unting nawala ang kanilang unang pag-usisa. Lahat sila ay gumaling. Paminsan-minsan, bubuksan nila ang kanilang mga mata upang tingnan ang mga pagbabago sa mga ulap. Pagkalipas ng 2 araw, naramdaman ni Yang Kai na may naglalakad sa harapan niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Du Yishuang ng Stormhouse at isang marangal na mukhang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaking ito ang nagmungkahi na ibigay ang monster core ng halimaw na hugis pagong kay Yang Kai, si Fang Zeki. Yang Kai, kamusta ang mga sugat mo? Tanong ni Du Yishuang na may time na pag-aalala. Maliit na bagay. Tumiti si Yang Kai sa kanya at ibinaling ang tingin kay Fang Zeki. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, "Ikaw ba si Brother Fang?" Dati, hindi nakilala ni Yang Kai si Fang Zeki. Gayunpaman, 2 araw na ang nakalipas, nagpakita siya ng mabuting kalooban kay Yang Kai. Sa makatuwid, si Yang Kai ay hindi nakaramdam ng labis na pagtanggi sa kanya. "Ako yan." Binalikan ni Fang Zeki ang pagbati at tumawa. "Junior Brother Yang, 2 araw na ang nakakaraan, ang iyong kamao ay napaka-wrinkled kaya hinangaan ka ni kapatid. Kinasusuklaman ko na hindi ko kayang palitan ang iyong lugar at tamasahin ang kaluwalhatian ng 10,000 tao. Naiinggit talaga ako sa'yo. Brother Fang, nambobola mo ako." Sinabi ni Fang Zeki. Si Junior Brother Yang ay isang lalaking walang humpay na espiritu. "Sa aking buhay, higit kong hinahangaan ang mga taong katulad mo. Kung hindi dahil sa pagkakaiba ng ating mga sekta, gusto kong maging magkakapatid sa iyo. Mula ngayon tayo ay magsasalo-salo ng yaman at kabehan." Mariin siyang tinitigan ni Hu Zhou. Nakakadiri. Tumalo ng kilay ni Fang Zeki. Hinayla ni Du Yishuang ang braso ni Fang Zeki at ngumiti ng mapait. "Brother, masyado kang masigasig." Pagkatapos, tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, "Huwag mo siyang pakialaman. May problema ang kapatid ko sa utak niya." "Junior sister, ano bang sinasabi mo?" Agad na pinandilatan ni Fang Zeki si Du Yishuang. "Hindi na mahalaga. Si Brother Fang ay isang prangka na tao. Kaya naman wala kang pakialam sa mga walang kabuluhang bagay." Tumiti si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na si Fang Zeki ng Stormhouse ay magiging napakagandang tao. Naiintindihan talaga ako ni Junior Brother Yang. Labis na naanting si Fang Zeki. Huminto si Hu Zhou sa gilid. "Yang Kai, kailangan mong mag-ingat sa kanya. Sa mga mata ng taong ito, ang mga babae ay parang dumi. Tanging mga lalaki lang ang maaaring pumasok sa kanyang mga mata. Huwag kang masyadong magalang sa kanya. Sino ang nakakaalam? Baka iba ang tingin niya sa'yo." Pagkasabi nito ay tinakpan niya ang kanyang bibig at humajijak. Ang mga salita ni Hu Zhou ay madaling hindi maintindihan. Biglang naging berde ang mukha ni Yang Kai. Mapait na sinabi ni Fang Zeki, "Hoy, paano mo mapanilang pori ang mga taong tulad nito? Junior Brother Yang, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ako, si Fang Zeki, hindi ako ang uri ng tao na iniisip mo." Tuyong umubo si Yang Kai. Medyo hindi natural ang ekspresyon niya. Sabik na sabik si Fang Zeki kaya tumalsik ang mga ugat sa kanyang noo. Tumingin siya sa paligid at hinayla si Du Yishuang na nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos, yumakap siya sa bewang niya at hinalikan sa labi. Nang makita ito, natigilan si Yang Kai. Bahagyang nakabuka rin ang mga bibig ni Hu Zhou at Hu Zhou. Pumasok sa kanilang mga tainga ang paghihirap at pag-ungol ni Du Yishuang. Hindi maiwasang mamula ang magkapatid. Pagkaraan ng mahabang panahon, binitawan ni Fang Zeki si Du Yishuang. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang bibig at tumawa. "Junior Brother Yang, naniniwala ka na ba sa akin ngayon?" Nagpatira pa si Yang Kai sa paghanga at nagbigay ng thumbs up. Si Brother Fang ay isang tunay na lalaking may dugong bakal. Ang papuri na ito ay nakaantig sa puso ni Fang Zeki at hindi niya napigil ang tumawa ng labis. Pulang-pula ang mukha ni Du Yishuang at puno ng tubig ang kanyang mga mata. Sinampal niya ang mukha ni Fang Zeki. "Bastos ka." Tinakpan ni Du Yishuang ang kanyang mga paa, tinakpan ng 2 kamay ang kanyang pisngi at tumakbo palayo. Tumakbo ng dahan-dahan, huwag mahulog. Sigaw ni Fang Ziji sa kanya habang hinihimas ang pisngi niyang nasample. "Brother Fang, ito. Hindi mo ba siya hahabulin?" Tumingin si Yang Kai sa likod ni Du Yishuang at natahimik sandali. "Huwag kang mag-alala sa kanya." Nagtatampo siya. Malapit na siyang bumalik. Walang pakialam si Fang Zeki. Oo naman, pagkaraan ng 10 paghinga ng oras, si Du Yishuang ay lumapit kay Fang Ziji na may pulang mukha. Napakababa ng ulo niya na halos dumampi na ito sa dibdib niya. Ang kanyang 2 kamay ay walang tigil na pinipilipit ang sulok ng kanyang damit.
Lumapit siya kay Fang Ziji sa mahina at banayad na paraan. Hehehehe. Si Fang Ziji ay kamandat kay Yang Kai, na nakakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Brother. Naglakas loob si Du Yishuang at hinayla ang braso ni Fang Ziki. Anong ginagawa mo? Itinaas ni Fang Ziki ang kanyang mala-espada na kilay at sumigaw. Itinaas ni Du Yishuang ang kanyang kamay at mabilis na sinampal ang kabilang pisngi ni Fang Ziki. Siya gritted ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Ikaw ay isang malaking bastos." Pagkatapos ng sampal na ito, tila na ilabas ni Du Yishuang ang kanyang galit. Tumalikod siya at mayabang na naglakad palayo. Tulala na hinawakan ni Fang Ziki ang kanyang pisngi. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Hahaha. Nanginginig ang mga balikat ni Hu Jiaoer at Hu Meier habang tumatawa sila. Malinaw, hindi nila inaasahan ang mga bagay na magiging ganito. Noong una, nang bumalik si Du Yishuang, hinamak siya ng dalawang kapatid na babae. Ngunit ngayon, ang tanging natitira ay paghanga. Itong junior sister. Bulong ni Fang Ziki. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Kai. Pilit siyang ngumiti at sinabi, "Haharapin ko siya mamaya." Pumalakpak si Hu Jiaoer at sinabi, "Ang ganda talaga ng palabas na ito. Ay, Fang Ziki, o Fang Ziki, may araw ka rin na ganito." Napaawang ang bibig ni Fang Ziki. Bamantong hininga siya at sinabi, "Kung palagi kang naglalakad sa tabi ng ilog, paanong hindi mo mababasa ang iyong sapatos?" Umubo si Yang Kai. Ayaw na niyang ituloy ang kalokohang ito. Sabi niya, "Brother Fang, bakit mo ako hinahanap?" Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Fang Ziki. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin 10 milya ang layo. Seryosong sabi niya, "Sa pagkakataong ito, naparito ako para tanungin ka, Junior Brother Yang, gaano mo alam ang lugar na iyon?" Nang marinig ito, naging seryoso rin ang mga ekspresyon ni Hu Jiaoer at Hu Meier. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Bago siya makasagot, sinabi ni Fang Ziki, "Ang prangka na tao ay hindi nagsasalita sa mga bagtong. Siyempre, kung sinabi ni Junior Brother Yang na wala kang alam tungkol sa lugar na ito, maniniwala ako sa iyo." Tumingin sa kanya si Yang Kai. Alam niya na kapag binalaan niya ang lahat na lumayo ng 10 milya, mayroon siyang ilang mga pahiwatig. Kung wala siyang kaunting pangunawa sa lugar na ito, bakit siya atras ng maaga? Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi mahalaga. Kahit na wala siyang sinabi, kapag ang bagay sa ulap ay ganap na bumaba, ang mga alagad ng tatlong sekta ay pupunta pa rin at mag-iimbestiga. Tumingin siya kina Hu Jiaoer at Hu Meier. Nakatingin din ang mga ito sa kanya. Sa pag-iisip nito, may plano si Yang Kai sa kanyang puso. Sinabi niya, "Hindi ko gaanong alam, ngunit kapag ang bagay sa ulap ay bumaba, pupunta ako at titingnan." Narinig ito ni Fang Ziki at nagtanong, "Delikado ba?" Tumiti si Yang Kai. "Brother Fang, maling tao ang tinatanong mo." Tumanggo si Fang Ziji, kinuyam ang kanyang mga kamao, at seryosong sinabi, "Maraming salamat sa paalala ni Junior Brother Yang. Kung mayroon kang librerag oras sa hinaharap, mangyaring pumunta sa Stormhouse bilang panauhin. Siguradong masisiyahan ang elder brother na ito sa inuman kasama ka. Walang anuman." Pagkaalis ni Fang Ziki, nakangiting tumingin si Yang Kai sa magkapatid. "Alam na ninyo kung ano ang gusto ninyong malaman, pero gusto nyo pa ring maupo dito at hayaang maput ako ng mga lalaking disipulo ng blood group. Gusto mo itaboy tayo?" Tinitigan siya ni Hu Jiaoer. Nagmamadaling sinabi ni Hu Meier, "Hindi kami pumunta dito dahil dito." K. Marshall Peak, Kabanata 148. Ang pagsubok. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Hu Jiaoer, "Paano kung lapitan ka namin dahil dito?" Hindi niya kayang makitang napakasama ng tingin ni Yang Kai sa iba. Ganon ba sila kaskimang ng magkapatid? Sila ay talagang walang puso. Dahil sa kanyang galit, hindi na muling nagsalita si Yang Kai. Nagpatuloy si Hu Jiaoer, "Kapag dumating ang bagay na iyon, susundan ka namin. Sa anumang kaso, mas alam mo kaysa sa amin. Bibigyan mo kami ng impormasyon, at pananagutan kung protektahan ka. Paano ang deal na ito? Protektahan mo ako." Tumingin sa kanya si Yang Kai at nakataas ang isang kilay. "Hindi mo ba kailangan ng proteksyon sa iyong kasalukuyang estado? Bukod dito, napakababa ng iyong lakas. Paano kung makatagpo ka ng panganib sa loob?" Kumalaklak si Hu Jiaoer. "Huwag mong sabihin sa akin na paprotektahan ka ng suyan ng High Heaven Pavilion. Shini hindi man lang tumingin sa iyo nitong mga nakaraang araw. Iniligtas mo siya ng walang kabuluhan. Gawin mo ang gusto mo." Ayaw mag-aksaya ng hininga ni Yang Kai. Sa anumang kaso, pagdating ng oras, lahat ay sabay na papasok. Kung mas maraming tao, mas maaalagaan nila ang isa't isa. Malamig na ngumuso si Hu Jiaoer at hinayla ang kanyang kapatid palayo kay Yang Kai. Matapos maghintay ng isa pang araw, ang bagay sa ulap sa wakas ay nagsiwalat ng buong anyo nito at malapit nang mahulog sa lupa. Tumayo ang lahat at blanko ang tingin sa bagay na 10 milya ang layo. Masasabing isa itong napakalaki at marilag na gusali, ngunit ang tumatak sa mata ng lahat ay walang katapusang hagdanan. Sa pinakatuktok ng mga ulap, tila may anino ng isang palasyo. Nasaan ang mana? Dahan-dahang bamantong hininga si Yang Kai. Kasabay nito, marami sa mga alagad ng tatlong sekta ang nasa sabik at kinakabahan.
Kahit na hindi nila gaanong kilala si Yang Kai, mayroon pa rin silang kaunting paningin. Alam nila na ang napakalaking bagay ay may kayamanan. Ngayon, hinihintay ng lahat ang sandali kung kailan lumapag. Sa ilalim ng mga tingin ng hindi mabilang na mga tao, ang malaking gusali sa wakas ay nakipag-ugnayan sa lupa. Sinabayan pa ng mahinang tunog, bahagyang nanginag ang lupa. Ang malaking whirlpool sa kalangitan ay nagbago din ng kakaiba at nawala. Matagal na nagtagal ang muffled sound bago umayos ang lahat. Ang gusali ay matatag na ngayon sa lupa. Isang sigaw ang nagmula sa mga alagad ng tatlong sekta. Daan-daang tao ang biglang nagsimulang kumilos at sumugod sa direksyong iyon. Naglalakad din si Yang Kai sa direksyong iyon, ngunit hindi siya nababalisa gaya ng iba. Tulad ng sinabi ng matandang demonyo, ang mana ay nakasalalay sa swerte, hindi sa lakas. Sa kanyang mga mata, tila isang purong puting anino ang dumaan. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang mga damit ni Suyan na lumilipad sa hangin. Hindi mabilis ang kanyang lakad, ngunit hindi rin ito mabagal. Para siyang namamasyal sa looban. May bakas ng pagiging maharlika sa kanyang hindi makamundong hitsura. Nang mapansin ang tingin ni Yang Kai, lumingon siya at sumulyap sa kanya. Bahagyang nanginginig ang mahahabang pilak mata niya na parang may gustong sabihin, pero hindi siya umimik. Sa isang kisap mata, naharang ang kanilang mga tingin ng mga alagad ng tatlong sekta. Mula sa gilid ay lumabas ang dalawang halimuyak, ang dalawang magagandang kapatid na babae ng blood group, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay sinamahan si Yang Kai, ang isa ay may kaakit-akit na ngiti, ang isa ay may mapang-akit na tingin. Sabi ng nakatatandang kapatid na babae. Sabi ko paprotektahan kita, kaya siguradong paprotektahan kita. Huwag kang mag-alala, may nakuha na kaming mana na magkapatid. Kung may benepisyo man sa pagkakataong ito, hindi ka namin lalabanan. Muling itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo, ngunit wala na roon ang figure ni Suyan. Mabangong bata, kinakausap kita. Hindi napigilan ni Ho Jiaoer ang inis nang hindi tumugon si Yang Kai. Narinig kita. Walang magawang tumugon si Yang Kai. Hindi ko alam kung ano ang maganda sa iyo. Bulong ni Ho Jiaoer, ngunit hindi siya narinig ni Yang Kai. Matapos nilang tahakin ng 5 kilometro, nakarating silang tatlo sa harap ng nakakasilaw na gintong hagdan. Sa tabi ng walang katulad na malaking gusaling ito, mayroong isang layer ng malabo na light curtain. Sa light curtain, may malabong parang pinto. Ang mga alagad ng tatlong sekta, mag-isa man o magkakagrupo, ay nakahanap ng pinto at nag-drill sa light curtain. Mabilis na nabawasan ang bilang ng mga tao. Kakatuwang sabihin na nakatayo sa harap ng magaan na kortina, kitang-kita ng isa ang tanawin sa hagdan, ngunit ang mga alagad ng tatlong sekta na nag-drill in ay nawala lahat ng walang bakas. Para silang nilamon ng hindi nakikitang malaking bibig. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng dalawang magagandang kapatid na babae na makaramdam ng matinding takot. Yang Kai, saan sila nagpunta? Kinakabahang tanong ni Ho Jiaoer. Hindi ko alam. Umiling si Yang Kai at naglakad patungo sa isang pinto na walang pakialam. Inilapat niya ang kanyang kamay sa pinto, at isang layer ng ripples lamang ang lumitaw. Hindi niya makita ang sitwasyon sa kabilang panig. Papasok ba tayo o hindi? Mas maliit pa ang tapang ni Ho Mayer, at nanginginig na siya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at sumulyap sa mga ulap bago dumiretso sa pintuan. Nang makita siyang desidido, itinikom ni Ho Jiaoer ang kanyang mga ngipin at hinayla ang kamay ng kanyang kapatid. Pumasok tayo. Pagpasok sa light curtain, ang nakita nila ay kapareho ng nakita nila sa labas. Sa loob ay ang walang katapusang hagdan na nakaunat paitaas. Nasa harap din nila si Yang Kai, na pumasok kanina. Nakatayo siya sa ibaba ng unang hakbang, nalilito sa pag-iisip. Pagtingin sa kaliwat kanan, walang bakas ng ibang tao. Para bang ang bawat pinto ay humahantong sa isang malayang espasyo. Tanging ang mga pumasok mula sa iisang pinto ang mananatiling magkakasama. Sa pagbabalik tanaw, hinawakan ng kamay ni Yang Kai ang pinto. Naghiwa-hiwalay ang mga alon at biglang nawala ang pinto sa light curtain. Naputol ang daan pabalik. Huminga ng malalim si Yang Kai at itinaas ang kanyang paa para ihakbang ang unang hakbang. Matapos makatapak, hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot at tumigil. Anong problema? Tanong ni Ho Jiaoer. Lumapit kayong dalawa at subukan. Tinawag ni Yang Kai ang dalawang kapatid na babae. Hindi na nagdalawang isip ang dalawa at humakbang pasulong. Nang tumayo sila sa tabi ni Yang Kai, bahagyang gumalaw ang katawan ng magkapatid na babae sa parehong oras. Ano ang naramdaman mo? Tanong ni Yang Kai. May enerhiyang nagmamadali sa talampakan ng ating mga paa. Sagot ni Ho Jiaoer. Mainit na enerhiya. Nagpatuloy si Ho Mayer. Kaya, ito na siguro ang pagsubok. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Iba ang naramdaman niya sa dalawang magkapatid. Nalaman niya na ang enerhiyang dumadaloy sa talampakan ng kanyang mga paa ay talagang mula sa katangiang Yang. Ang pag-ikot ng True Yang Tactics, ang enerhiyang ito ay hindi lamang nagdulot ng anumang pinsala sa kanya, ngunit napunan din ang kanyang Yuan Qi. Ngunit magkaiba ang magkapatid na babae. Kinailangan nilang iikot ang kanilang chi upang matuno ang enerhiya na damaloy sa talampakan ng kanilang mga paa. Nanalo siya, ngunit natalo sila. Kung ihahambing ang mga ito, kitang-kita ang pagkakaiba. Ngunit ang enerhiya na ito ay masyadong mahina. Kung ito ang pagsubok, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Si Ho Mayer ay medyo nasa sabik.
Ang kanyang lakas ay nasa ikalawang antas lamang ng inisyal na elemento, ngunit madali niya itong malabanan. Huwag mong ibaba ang iyong bantay. Sumulyap si Hu Zhou sa kanyang kapatid. Maraming antas ang hagdan na ito. Kung mas malakas ang enerhiya habang mas mataas tayo, natatakot ako na hindi natin ito mapaglabanan sa dulo. Totoo man o hindi, malalaman natin kapag sinubukan natin. Muling humakbang pasulong si Yang Kai at humakbang sa pangalawang hakbang. Hindi huminto ang mga yapak niya. Pangatlong hakbang, pang-apat na hakbang. Sumunod naman ang magkapatid sa likuran. Pagkatapos maglakad sa 100 antas, nalaman nilang tatlo na tama ang naunang pagbabawas ni Hu Zhou. Kung mas mataas sila, mas malakas ang enerhiya ng katangian ng Yang na nasa hagdanan, at mas kailangan nilang matuno ang Yuan Qi. Pagtingin nila sa taas, nakita nilang walang katapusan ang hagdan. Hindi napigilan ng magkapatid na palihim na magreklamo. Hindi tulad nila, nag-enjoy si Yang Kai. Pagkatapos maglakad sa daang antas, ang kanyang dantian ay may isa pang patak ng Yang liquid. Ang lahat ng iyon ay ang enerhiya ng katangian ng Yang na sumugod sa talampakan ng kanyang mga paa. Si Yang Kai at ang dalawang kapatid na babae ay casual na naglakad sa unang 300 antas. Sa bawat pagtapak nila sa isang antas, magkakaroon ng pagsabog ng enerhiya ng katangian ng Yang na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Habang dumarami ang mga level, unti-unting lumakas ang enerhiya, ngunit hindi ito hanggang sa tumigil silang tatlo. Hindi na kailangang magsabi ni Yang Kai. Ang True Yang Tactics mismo ay nangangailangan ng ganitong uri ng enerhiya. Ang medyo ikinagulat niya ay si Homer. Ang babaeng ito, sa kanyang lakas sa ikalawang antas ng initial element boundary, ay talagang madaling makalakad sa ika-300 na antas. Ngunit pagkatapos ng ika-300 na antas, mas lumakas ang enerhiyang nakapaloob sa hagdan. Sa tuwing umaapak silang tatlo sa isang antas, kailangan nilang huminto sandali bago magpatuloy. Matapos maabot ang ika-400 na antas, ang sitwasyong ito ay naging mas malinaw. Ang dalawang kapatid na babae ay kailangang huminto ng humigit kumulang 3 paghinga sa bawat pagkakataon. Matapos maapektuhan ng ganitong uri ng mainit na enerhiya ng katangian ng Yang sa mahabang panahon, ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng kaunting pawis. Ngunit ngayon, tila madali na nilang nakayanan ito. Habang nasa daan, tahimik na binibilang ni Yang Kai ang mga hakbang ng hagdanan. Naniniwala siya na hindi lang ganito ang pagsubok na ito. Kung ganito lang talaga, sobrang simple lang. Dapat mayroong ilang mga hindi inaasahang pangyayari at hindi kilalang mga panganib. Sa ika-470 na antas, huminto sina Homer at Hu Zhou. Sinulyapan ng nakatatandang kapatid na babae ang masayang Yang Kai at hindi kumbinsido. Sinabi niya na narito siya para protektahan siya sa pagkakataong ito. Bakit parang siya pa ang mas pagod sa paglalakad sa hagdan na ito? Bakit puno ng saya at saya ang mukha niya? Magpahinga muna tayo saglit bago magpatuloy. Sinulyapan sila ni Yang Kai. Hindi na kailangan. Si Hu Zhou ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humakbang sa harap ni Yang Kai. Pagkatapos maglakad ng 10 hakbang na sunod-sunod, nang si Hu Zhou ay tumapak sa ika-500 na hakbang, ang kanyang maselang katawan ay hindi maiwasang manginig. Nakita ito ni Yang Kai at mabilis siyang hinayla pababa. Nagkatinginan silang dalawa at nagtanong si Hu Zhou. Paano ito nagbago? Kumunat ang noo ni Yang Kai, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa paghakbang sa 500 hakbang, sa pagkakataong ito ang sumugod sa kanyang mga paa ay hindi na isang mainit na enerhiya ng Yang attribute, ngunit sa halip ay isang malamig na ice attribute na enerhiya na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugot. Ang pagbabagong ito ng init at lamig ang dahilan din kung bakit nagulat si Hu Zhou. Ito ba ang pagsubok? Napangiti ng mahina si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ang hagdan sa kanyang harapan ay maglalaman ng Yang attribute energy na kailangan niya. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang sinumang naglilinang ng katangian ng Yang na secret art, hanggat mayroon silang sapat na oras, ay makakarating sa tuktok. Pero ngayon iba na. Pagkatapos ng ika-500 na hakbang, nagkaroon ng epekto ng enerhiya ng malamig na katangian, nakabaligtaran ng enerhiya ng katangian ng Yang. Sa pagharap sa malamig na katangiang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, si Yang Kai ay may dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang gamitin ng tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang katawan para i-neutralize ito. Ang isa naman ay gumamit ng True Yang Secret Art para pinuhin ito at masipsip sa kanyang mga buto. Ngunit kahit anong paraan ang pinili niya, hindi maiiwasan ang pagkonsumo ng kanyang Yuan Qi. Bukod dito, ang pagkonsumo ng pangalawang paraan ay mas mataas, kaya hindi ito kasing dali ng pag-neutralize lamang nito. Kung si Yang Kai ay walang maraming Yang liquid na nakaimbak sa dantian, maaaring pinili niya ang unang paraan. Ngunit ngayon na mayroon na siyang mahigit 100 patak ng Yang liquid na nakaimbak sa dantian, matapang niyang mapipili ang pangalawang paraan ng walang anumang pag-aalala. Gamit ang True Yang Secret Art, ang malamig na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan ay agad na napino at pagkatapos ay naabsorb sa matigas na golden skeleton. Tara na, tumingon si Yang Kai at ngumiti sa magkapatid at nagpatuloy sa pag-una. Galit na tiningnan ni Hu Zhou si Yang Kai at bamulong sa kanyang kapatid. Ano ang ipinagmamalaki niya? Mapait na ngumiti si Homer. Hindi siya mapagmataas. Martial Peak, Kabanata 149. Disiplina. Sobrang taas ang tingin niya sa sarili niya. Ang mabahong brat na iyon ay naglakas loob na tingnan ako.
Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, siya at ang kanyang kapatid na babae ay nag-activate ng kanilang secret art. Habang tinatanggal ang malamig na enerhiya sa kanilang mga katawan, hinabol nila si Yang Kai. Sa unang araw, inakyat nilang tatlo ang ikalibong hakbang. Nang marating nila ang ikalibong hakbang, humakbang pasulong si Yang Kai at nalaman na ito ay tulad ng nahulaan niya. Ang enerhiya sa ikalibong hakbang ay naging katangian ng Yang. Ang pagbabago sa 500 hakbang ay pinaghalong init at lamig. Ang ganitong uri ng pagtaas ng epekto ay sapat na upang pigilan ang 70% ng mga disipulo mula sa tatlong sekta. Tanging ang mga may malalim na lakas lamang ang maaaring umasa sa kanilang sariling paglilinang upang maabot ang ikalibong hakbang. Sa lohikal na pagsasalita, si Humeir ay hindi dapat umabot sa puntong ito, ngunit nagawa niya. Bukod dito, hindi siya masyadong nakaramdam ng pagod. Sa kabilang banda, si Hu Zhou-er, na nasa Yuan Chi Realm, ay mukhang pagod. Pinili nilang tatlo na magpahinga dito ng kalahating araw. Kasabay nito, sa tuktok ng 3,000 hakbang, isang purong puting figure ang naglalakad ng hakbang-hakbang patungo sa tuktok. Ang kanyang mga hakbang ay nagpapakita ng isang kalmado at tahimik na aura, na para bang ang impact ng hagdan ay hindi nakahadlang kahit kaunti. Ang kanyang damit ay lumipad sa hangin, at ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Paminsan-minsan, inaabot niya ang buhok niya sa likod ng tenga. Ang kanyang aura ay kalmado, at walang kahit tititing na senyales ng pagkahapo. Nang pumasok ang impact mula sa ilalim ng kanyang mga paa sa kanyang katawan, naglaho ito na parang snow na natutunaw sa unang bahagi ng tagsibol. Ang kanyang maesla na mukha ay nagpaputi sa kalangitan kung ikukumpara, ngunit siya ay kasing dalisay ng yelo at kasing dalisay ng jade. Para siyang isang walang kapintasang ice doll. Siya si Suyan. Nilinang niya ang Ice Heart Secret Art, at tulad ni Yang Kai, nagkaroon siya ng kakaibang kalamangan sa pagsubok na ito ng salit-salit na init at lamig. Mayroong 700 hanggang 800 na mga alagad mula sa tatlong sekta na nagalin ng kay Yang at Cold na katangian ng secret arts at martial skills. Hindi lang sina Yang Kai at Suyan. Sa sandaling ito, lahat ng mga taong ito ay nakaranas ng kanilang sariling mga pakinabang. Gayunpaman, nagkaroon ng pagkakaiba sa lakas. May pagkakaiba sa secret arts, at walang makakaabot sa 3,000 hakbang tulad ni Suyan. Wala pang 2,000 hakbang, mayroon ding ilang mga figure. Malungkot ang mukha ni Exi Hongchen habang naghahabol siya ng hininga. Naka-cross-leg siya sa hagdan at gumamit ng mga table tasks para mabawi ang kanyang lakas. Akin ang mana. Akin ang lahat dito. Hanggat nakukuha ko ang manang ito, ako, si Exi Hongchen, ang magiging pinakamalakas na disipulo sa tatlong sekta. Magagawa kong tumayo ang High Heaven Pavilion sa itaas ng iba pang 2 sekta, at maging supilan mo sila. Gusto kong mamatay ang lahat ng nagtatanong sa akin ng walang libingan. Yang Kai, ikaw ang una. Hahaha, ako si Exi Hongchen. Ikaw ang tunay na Panginoon ng mundong ito. Si Exi Hongchen ay nasa bingit ng mabaliw. Ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan. Karaniwan, kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa kanyang antas, hindi mangyayari ang ganoong sitwasyon. Ito ay malinaw na isang estado na magkakaroon lamang ng isang cultivator sa Chi transformation stage. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang eksena ng mga alagad ng tatlong sekta na nakikipaglaban sa halimaw na hugis pagong. Ang nakita niya ay hindi ang mga alagad ng tatlong sekta na nagtutulungan ng walang pag-aalinlangan. Ang nakita lang niya ay ang panghahamak sa kanya ng mga taong iyon. Ito ay dahil ang turtle-shaped monster beast ay na-provoke ni Exi Hongchen, ngunit sa huli, ito ay nasugatan ng husto ni Yang Kai, na nagbigay ng pagkakataon sa mga disipulo ng tatlong sekta na patayin ito. Bagamat mula sa simula hanggang sa huli, walang nagsabi tungkol sa kanya. Ngunit ang tahimik na pagpuna na ito ay nagpagalit kay Exi Hongchen. Marami sa kanyang mga junior brothers at junior sisters na dating sumasamba at gumagalang sa kanya ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga mata. Dahil dito hindi na kayanan ni Exi Hongchen. Walang makakatingin sa kanya ng ganyang mga mata. Walang sinuman. Ilang daang hakbang sa harap ni Exi Hongchen, si Fang Ziki ay naghahabol ng hininga habang siya ay bumababa. Hindi maiwasang manginig ang buong katawan niya. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap upang matuno ang malamig na chi na sumugod sa kanyang katawan. Maging ang mga kilay niya ay bakas pumuti. Hoy, magpahinga na tayo. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Ziki. Alam din niyang nakadepende sa swerte ang mana. Bagamat may kaugnayan ang antas ng lakas ng isang tao. Ngunit hindi ito isang mapagpasyang kadahilanan. Kaya't kahit na pinagnanasaan niya ang mana, hindi siya kasing baliw ni Exi Hongchen. Mukhang espesyal na inihanda ang lugar na ito para sa mga naglilinang ng Yang at Cold Attribute Cultivation Method. Bulong ni Fang Ziki sa sarili habang kumuha ng tableta mula sa kanyang dibdib at inilagay ito sa kanyang bibig. Kung gayon bakit ako naririto? Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng oras? Mas mabuting kumuha ng ilang junior sisters at tingnan kung may iba pang benepisyo sa Heaven's Cave Inheritance. Habang pinag-iisipan niya ito, mas naramdaman niyang makatuwiran ito. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumayo si Fang Ziki at lumipad pababa. Hindi nagtagal, nilisan niya ang walang katapusang hagdanan. Pagbalik niya sa lupa, nakita niya si Du Yishuang na nakaupo na naka-cross-legged na may malungkot na mukha. Hoy, Junior Sister Do, bakit ka nandito? Nagulat si Fang Ziki.
Si Du Yishuang ay malamig na sumulyap sa kanya. Sa pag-iisip sa kalokohan ni brother, namula ang mukha niya. Ibinaling niya ang kanyang ulo at malamig na ngumuso, hindi siya pinansin. Halika, halika, halika. Naghanap si brother ng makakasama ko. Nandito ka lang pala. Lumakad pasulong si Fang Zeki at hinayla si Du Yishuang pataas. Pagkatapos, niyakap siya nito ng walang pag-aalinlangan. Anong ginagawa mo? Nagpumiglas si Du Yishuang, ngunit paano niya maaalis si Fang Zeki? Ang kanyang kamay ay parang bakal na nakapalibot sa kanyang baywang. Ang tibok ng puso ni Du Yishuang ay naging manhid. Bitawan mo ako, baka kagatin kita. Mabangis na sabi ni Du Yishuang. Siya ay tulad ng isang maliit na tigre na inilalantad ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko. Kapag may ginawa ang lalaki, dapat tumahimik na lang ang babae at sundan siya. Nangingibabaw na sabi ni Fang Zeki. Si Du Yishuang ay wala sa isip, ngunit hindi na siya nahirapan gaya ng dati. Sa ika-2,000 na hakbang ng hagdan, si Long Jun ng Blood Group ay nagpapagaling na rin. Ang mga taong ito ay ang mga batang talento ng 3 sekta. Ang kanilang lakas ay halos pareho, kaya walang gaanong pagkakaiba sa bilang ng mga hakbang na kanilang tinatahak. Ang kabaliwan ni Exi Hongchen ay iba sa kawalang interes ni Fang Zeki. Kinabahan si Long Jun ngunit may bakas din ng pag-asa. Hindi niya alam kung makukuha niya ang mana. Mabuti sana kung makukuha niya ito. Halatang walang gaanong tiwala si Long Jun. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kanyang lakas ay ang pinakamahusay sa 3 sekta, siya ay mas matanda kaysa sa iba. Hindi siya ganoon outstanding. Bukod sa kakaunting tao sa harapan, ang natitirang mga disipulo ng 3 sekta ay halos nasa 1,000 hakbang na marka. Si Yang Kai at ang magkapatid na Hu ay maituturing lamang na nasa gitna. Marami pa ring mga tao na nagpupumilit na umakyat sa 1,000 hakbang na marka. Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng maraming yuan chi, at kailangan nilang magpahinga ng mahabang panahon bago sila muling sumulong. Gayunpaman, ang ganitong uri ng paghihirap ay isang malaking pakinabang din para sa mga taong ito. Ang pagsubok sa hagdan ay hindi lamang para piliin ang mga kandidato para sa mana, kundi pati na rin ang pagpupercentage at hindi pag-atras. Natural, makakakuha din sila ng mga benepisyo habang sumusulong sila. Ito ay isang uri ng tempering ng isip. Nahihirapan din sila ang Chuday sa ika-100 na hakbang ng hagdanan. Siya ay isang magandang babae na may mapagmataas na figure. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang buhok ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Nanginginig ang buo niyang katawan, ngunit nanggigigil ang kanyang mga ngipin at ayaw sumuko. Sa tuwing naiisip niya ang malamig at walang emosyong mga mata ni Yang Kai, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nakahinga ng maluwag habang tumuntong sa isang bagong hakbang. Siya ay ambisyoso at handang umasa sa malakas, ngunit mali ba ito? Babae lang siya. Ang kanyang kakayahan ay hindi napakahusay. Matapos makapasok sa High Heaven Pavilion, nagsumikap siyang mag-cultivate hanggang ngayon, ngunit mayroon lamang siyang lakas ng Chi Transformation 7th level. Ano ang ganitong uri ng lakas sa mata ng malakas? Nais niyang umasa sa malakas para lamang makahanap ng suporta para sa kanyang sarili. Ito ay isang paraan lamang para sa isang babae na mamuhay ng isang magandang buhay. Hindi siya si Suyan, hindi siya isang mapagmataas na anak ng langit na nakakuha ng atensyon ng libu-libong tao. Bukod sa sariling isip, wala na siyang ibang maaasahan. Marahil ang katawan na ito na nagdulot ng laway ng mga lalaki at kinainggitan ng mga babae ay isang lakas sa mata ng mga tagalabas, ngunit hindi ito itinuring ni Lan Chuday bilang kanyang sariling kapital. Kung maaari ay ayaw niyang magkaroon ng ganoong katawan at hitsura. Hayaan mong isipin ng mga lalaki, magselos sa babae. 10 araw na ang nakalipas, nang ang taong iyon ay nasa isang krisis, pinili niyang manahimik at hindi siya tinulungan. Marahil, sa oras na iyon, kung sinabi niya ang ilang magagandang salita para sa kanya, hindi siya titingin ng ganoon sa kanya. Haha, kuripot si junior brother. Bakit hindi ka maging magnanimous? Walang maasahan. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas sa iyong sarili maaari kang ituring na malakas. Isang agos ng chi ang biglang lumabas sa katawan ni Lan Chuday at umikot sa kanyang katawan. Natigilan sandali si Lan Chuday bago siyang umiti ng parang bulaklak. Habang siya ay nalilito sa kanyang pag-iisip, hindi niya inaasahang nasira ang kanyang cultivation at naabot ang Chi Transforming Stage 8th level. Napapikit si Lan Chuday at naramdaman ng mga pagbabago sa kanyang tagumpay, mukhang nasasabik si Lan Chuday. Hayaan mo akong mabilis na maging mas malakas dito. Muli siyang humakbang, mas mabilis at mas magaan kaysa dati. Ang puso ni Lan Chuday ay napuno ng saya at saya. Pagkatapos magpahinga ng kalahating araw, si Yang Kai at ang Hu sisters ay muling sumulong. Matapos marating ang ika-1,000 hakbang, halatang iba na ang pressure na naramdaman nila sa dati. Ang enerhiya na nakapaloob sa bawat hakbang ay mas malaki. Sa simula, ang dalawang kapatid na babae ay hindi na kailangang magpahinga, ngunit habang sila ay lumayo, mas mahaba ang kailangan nilang magpahinga. Totoo rin ito para kay Yang Kai. Bagamat nag-practice siya ng True Yang Secret Art, napakababa pa rin ng kanyang lakas. Imposible para sa kanya na dumaan sa mga hakbang na ito tulad ni Suyan. Kaya naman, hindi masyadong mabilis ang takbo ng 3, at walang nagkakaladkad pababa. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at nagtiyaga hanggang sa maabot nila ang ika-2,000 hakbang. Saka lang sila huminto para magpahinga muli.
Sa kahabaan ng paraan, ang enerhiya na nakapaloob sa bawat 500 hakbang ay iba. Ang lamig at init ay salaitan, na nagiging sanhi ng mga tao na kailangang harapin ang ganap na kabaligtaran na epekto ng enerhiya tulad ng nasanay na sila dito. Hindi lamang ito kumonsumo ng maraming enerhiya, ngunit ito rin ay isang pagsubok ng isip. Ang Ho Sisters ay medyo hinihingal, ang kanilang mga dibdib ay tumataas at bumababa. Sa kabaligtaran, ang mukha ni Yang Kai ay kalmado. Bagamat naubos din niya ang enerhiya, sapat na ang yang liquid na nakaimbak sa dantian upang makayanan ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi ka ba napapagod? Hindi maiwasan ni Hu Jiaoer na tumingin kay Yang Kai. Mula sa simula hanggang ngayon, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkapagod si Yang Kai na ikinagulat ni Hu Jiaoer. Kung hindi dahil sa naunang pagkakataon, naniniwala si Hu Jiaoer na imposible para sa kanyang kapatid na makarating dito. Napahinto sana siya sa ikalibong hakbang. Gayunpaman, si Yang Kai ay nasa initial element stage lamang. Sa daan, hindi niya nakitang umiinom siya ng kahit anong pills. Paanong ang kanyang katawan ay may napakaraming yuan chi na dapat sayangin. Ayos lang, umupo din si Yang Kai sa mga hagdan upang mabawi ang kanyang pisikal na lakas at espiritu. Halimaw. Mapait nang umiti si Hu Jiaoer. Marshall Peak, Kabanata 150. Ang desisyon ng Ho Sisters. Matapos magpahinga ng kalahating araw, muli silang tatlo na humakbang sa hagdan na natitira pa. Dahan-daang lumipas ang oras, at sa ikatlong araw matapos bumagsak sa lupa ang matayog na istruktura, marami sa mga disipulo mula sa tatlong sekta ang hindi na makahawak at nagsimulang tumakas ng sunod-sunod. Bagamat hindi pa nila naaabot ang rurok, wala sa kanila ang nagpakita ng anumang senyales ng depresyon. Sa halip, napuno sila ng pananubik at kagalakan. Ito ay dahil halos lahat ay nakakuha ng ilang benepisyo mula sa pagsubok na ito, at marami sa kanila ang direktang nakalusot sa kanilang kasalukuyang kaharian. Ito ay natural na nagpasaya sa kanila. Sa ika-4 na araw, mas maraming tao ang tumakbo pababa. Ang iba ay pawis na pawis, ang iba naman ay nanginginig sa lamig. Matapos makabawi ang mga taong ito, gusto pa nilang pumasok muli sa light curtain. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit anong paraan ang kanilang ginamit, walang paraan para malagpasan nila ang nakaharang na kurtina at umakyat sa walang katapusang hagdanan. Napagtanto ito, alam ng lahat na mayroon lamang silang isang pagkakataon. Kung napalampas nila ito, hindi na sila magkakaroon ng iba, na nagiging sanhi ng pagsisisi ng marami sa kanilang mga puso. Inakala ng lahat na kung nakapagtiyaga sila sa loob, mas malaki pa ang pakinabang nila. Ang pagsubok sa harap nila ay ganito, ngunit paanong maraming bagay sa buhay ang hindi magiging ganito. Laging may isang pagkakataon lamang, at kung hindi nila ito nahawakan ng maayos, sila ay mananaguhay lamang matapos itong makaligtaan. Sa ika-5 araw, higit sa kalahati ng mga disipulo mula sa tatlong sekta ay umatras mula sa paglilitis. Nagtipon ng lahat sa paligid ng magaan na kortina, na inggit sa mga nagtitiyaga pa rin sa loob at nananagway sa kanilang sariling mga pagpipilian. Gayunpaman, karamihan sa mga talakayan ay tungkol sa kung sino ang makakarating sa rurok. Walang alinlangan, ang boses ni Su Yan ang pinakasikat. Dahil alam ng lahat ng lumabas na ang lamig at init ay nagsalitan, walang alinlangang may malaking kalamangan ang secret art ni Su Yan. Bukod dito, sa mga batang disipulo ng tatlong sekta, ang kanyang lakas ang pinakamalakas, kaya hindi nakakagulat na maabot niya ang rurok. Dahil sa boses na ito, marami sa mga disipulo ng High Heaven Pavilion ang nagpakinang sa pagmamalaki. Ang bigat ni Su Yan sa puso ng bawat disipulo ng High Heaven Pavilion ay hindi mababa. Ito ay pareho para sa kapwa lalaki at babae ng mga disipulo. Dahil ang lakas at maharlika ni Su Yan ay lumagpas sa ilalim ng kanilang inggit. Ang natitira na lang ay paghanga at pagsamba. Sa ika-5,000 na hakbang, nahihirapan pa rin si Yang Kai at ang Ho Sisters. Si Yang Kai ay katulad pa rin ng dati, ngunit ang itsura ng dalawang magkapatid ay hindi gaanong maganda. Hindi naman sa pagod sila. Kaya lang medyo nakakaakit ang itsura niya. Ang umuusok na hagdanan ay nagpawis sa kanila ng husto. Namumula ang kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay puno ng tubig, tulad ng dalawang hinog na peach. Kumagat siya, at napuno ng tamis at katas ang kanyang bibig. Sobrang init. Habang naglalakad si Hu Jiaoer, ginamit niya ang kanyang kamay upang iangat ang kanyang kwelyo at marahang pinapaypayan ang kanyang sarili. Bahagyang napapansin ang kanyang katawan. Hindi siya masyadong nagsuot sa simula. Ngayong pinagpapawisan na siya, damay-kit ang kanyang damit sa kanyang katawan, outline ng her perfect curves. Si Ho Meier ay pawis na pawis din. Medyo natuyo na ngayon ang malarubi niyang labi. Patuloy niyang dinidilaan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dila para mabasa iyon. Bakit hindi tayo magpahinga ng kaunti? Mapait na sabi ni Hu Jiaoer habang nakatitig kay Yang Kai na naglalakad sa harapan niya. Hindi niya inaasahan na si Yang Kai, na ang lakas ay mas mababa kaysa sa kanya, ay magagawang kumilos na parang walang nangyari. Dahil dito ay nakaramdam siya ng inis at humanga. Nang marinig ang kanyang mga salita, huminto si Yang Kai, na naglalakad sa harapan niya. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at sinabi, "Hindi magiging mainit kung maglakad pa tayo ng kaunti." Sa pagtingin sa dibdib ni Hu Jiaoer mula sa isang mataas na lugar, nakita niya ang malalim na cleavage na pumupukaw ng kaluluwa at kumukulo ng dugo. Si Yang Kai ay bahagyang wala sa isip.
Malinaw na napansin din ni Ho Jaoer ang kanyang pagkawala ng pagpipigil sa sarili. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang kwelyo at tinakpan ito ng kanyang mga kamay. She glared at him and said, "Anong tinitingin-tingin mo?" Tumawa si Yang Kai. Hindi lamang niya binawi ang kanyang tingin, ngunit walang prinsipyo rin siyang nagtagal sa dalawang magkapatid. Dahil nakatitig ng ganito, biglang hindi komportable ang magkapatid na Ho. Ang dahilan kung bakit sila naglakad sa likod ni Yang Kai ay dahil basang-basa na sila ngayon. Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na maglakad ng magkatabi sa kanya? Ngunit hindi nila inaasahan na ang taong ito ay napakawalanjiya at matapang. Naghahanap ka pa, maingat na hinayla ni Ho Jaoer ang kanyang kapatid na babae sa likod niya, gamit ang kanyang katawan upang takpan. Pulang-pula ang kanyang mukha habang galit na nakatingin kay Yang Kai. Haha, tuwang-tuwa si Yang Kai. Inikat niya ang ulo niya at nagpatuloy sa paglalakad. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, "Napaka-boring ng lakad na ito. May mga tanawin sa gilid ng kalsada, kaya natural na kailangan kong huminto at mag-enjoy dito. Na-misjudge talaga kita." Mapait na hinagpis ni Ho Jaoer. "Akala ko ay gentleman ka, ngunit hindi ko inaasahan na napakadumi mo. Hindi na ako makapaghintay na dukitin ang sarili kong mga mata at basagin ang mga iyon sa iyong mukha." Hindi lumingon si Yang Kai. Mahina niyang sinabi, "Ang isang lalaki na tumitingin sa isang babae ay isang bagay na syempre. Ano ang kinalaman nito sa pagiging isang maginoo? At saka, kung galit ka, dapat mong dukitin ang aking mga mata. Bakit mo babuluan ang iyong sariling mga mata? Jaoe, naguguluhan ka ba?" Lalong nagalit si Ho Jaoer. Nagtaas baba ang dibdib niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Gusto mo bang bugbugin kita bago ka tumahimik? Mali ka na naman. Nakalimutan mo na ba na nandito ka para protektahan ako?" Biglang tumalikod si Yang Kai at tinaasan siya ng kilay. Puno ng pangungutya ang tono niya. Ang mga salitang ito ay nagpapula sa mukha ni Ho Jaoer. Nawala sa isang iglap ang mamamatay tao niyang aura. Nahihiyang sinabi niya, "Pwede bang huwag mo nang banggitin ang bagay na ito? Nakakahiya." Dati, nagkusa siyang lumapit at protektahan si Yang Kai. Ngunit ngayon, tila hindi na niya kailangan ng anumang proteksyon. Sa halip, ang dalawang kapatid na babae ang nagpabagal sa kanya. Nang maisip niya ang bagay na ito, napahiya si Ho Jaoer. "Sige, hindi gaanong mag-usap kayong dalawa. Kung mayroon kang lakas, maaari ka ring maglakad ng ilang hakbang." Tumayo si Ho Mayer para maayos ang mga bagay-bagay. Umiwas ka nga. Nakatingin ka pa," pinandilatan ni Ho Jaoer si Yang Kai. Bahagyang ngumiti si Yang Kai at hindi nagpatuloy sa pakikipagtalo sa kanya. Sumunod sa likuran niya, ibinulong ni Ho Jaoer ang kanyang kapatid na babae. "Sa palagay ko ay hindi siya mabuting tao. Mag-ingat sa hinaharap. Huwag hayaang kainin niya ang iyong mga buto at huwag idora ang mga ito." Ate, si Ho Mayer ay sobrang nahihiya. Pagkatapos ng isang oras na paglalakad, biglang huminto si Yang Kai at tahimik na tumayo sa pwesto. Mabilis na humakbang ang magkapatid. Nang tumuntong sila sa hagdan kung saan naroon si Yang Kai, hindi nila maiwasang manginig. Ang lamig kaya. Hinaplos ni Ho Jaoer ang likod ng kanyang mga kamay, bumulusok ang goosebump sa kanyang buong katawan. Ang mabangong pawis ng magkapatid ay agad na nagyelo sa mga tipak ng yelo. Nagbago ang 500 hakbang at nakarating sila sa lugar kung saan naroon ang malamig na katangian. Nang walang sinasabi, ang Ho sisters ay isa-isang naglakad pasulong at damaykit sa gilid ni Yang Kai. Tulad ng mga pugo sa taglamig, sila ay nanginginig ng walang tigil. Mula sa ika-3,000 hakbang hanggang ngayon, ginugol nilang tatlo ang kanilang mga araw ng ganito. Sa lugar kung saan naroon ang katangiang Yang, sinundan ng magkapatid na babae si Yang Kai. Sa lugar kung saan naroon ang malamig na katangian, yumakap sila kay Yang Kai para sa init. Sa kahabaan ng paraan, nagkaroon ng pakiramdam ng pagbabahagi ng yaman at kalungkutan. Lumipas ang isa pang araw. Nang huminto silang tatlo para magpahinga muli, nagkatinginan ng Ho sisters at tumango. Para bang nagkaroon sila ng desisyon. Yang Kai, biglang sumigaw si Ho Jaoer. "Anong problema? Napag-isipan namin ito at napagdesisyonan namin na hindi na kami sasama sa inyo." Nagpakita si Yang Kai ng bakas ng pagkagulat, ngunit hindi siya nagsalita at naghintay na lang ng iba. Mapait na sinabi ni Ho Jaoer, "Sa lakas ng sarili mong binti, dapat kang maging mas mabilis. Kung hindi dahil sa pag-aalaga sa amin, tiyak na wala ka rito ngayon. Kung sasama kami sa iyo, magiging isang pasan." Bahagyang tumango si Ho Mayer at sinabi, "Gusto kang protektahan ni sister, ngunit ngayon tila ang pagsubok dito ay walang kinalaman sa iyong lakas. Hindi na kailangan ng proteksyon." Hindi pa rin umimik si Yang Kai at tahimik lang na tumingin sa kanila. Napangiti si Ho Jaoer at sinabi, "Sa tingin mo ba susuko na kami? Ayaw lang naming sumama sa iyo. Ikaw ang lakad sa sarili mong paraan, hahabol kami." "Nakapagdesisyon ka na ba?" tanong ni Yang Kai. Dahan-daang tumayo, sinabi ni Yang Kai. "Kung nakapagdesisyon ka na, hindi kita kukumbinsihin." Ang dalawang babaeng ito ay magaling umintindi ng mga tao, at ang paghikayat sa kanila ay magmumukha lamang siyang mapagkunwari. Tumangala sa tuktok ng mga ulap, sinabi ni Yang Kai, "Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang mga ilang araw na ito ay hindi masyadong nakakabagot.
Bakas sa mukha ni Ho Mei-er ang kagalakan at kahihiyan. Ang puot at pagbabantay sa puso ni Ho Jiao-er ay nadurog ng pangungusap na ito. Pupunta ako sa tuktok. Gusto kong makita kung ano ang nasa itaas. Tumalikod si Yang Kai at humakbang, walang alinlangan na mas mabilis ang kanyang bilis kaysa dati. Tandaan mong sabihin sa amin mamaya. Nakangiting sabi ni Ho Jiao-er. Sige. Naghihintay hanggang sa ang figure ni Yang Kai ay maging isang maliit na itim na tuldok sa kanilang larangan ng paningin, ang dalawang magkapatid na babae ay tumayo at nagpatuloy sa paglalakad habang mapait na nilalabanan ang pagsalakay ng malamig na hangin. Gayunpaman, hindi pa sila nakagawa ng higit sa ilang hakbang bago biglang lumitaw sa hangin ang dalawang mahinang bug zone ng hangin. Sa ilalim ng mga bug zone ng hangin ito, pareho silang hindi napigil ang samandot. Sa sumunod na sandali, magaan ang pakiramdam nilang dalawa at sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumutang. Direkta silang pinalabas ng walang katapusang hagdanan ng dalawang bug zone ng malamig na hangin. Nang bumalik sila sa kanilang katinuan, nahulog na ang kanilang mga katawan sa labas ng light curtain. Sa gulat pa rin, nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya maraming tao ang katulad ng kanyang mga kapatid. Halatang kalalabas lang nila, at baka sa mukha nila ang takot. Bukod dito, nang walang pagbubukod, ang mga taong ito ay pawang mga babae, at walang isang solong lalaki. Nasaan si Yang Kai? Tumingin si Ho Mei-er sa paligid, ngunit wala siyang nakitang bakas ni Yang Kai. Nasa loob pa siya, bulong ni Ho Jiao-er. Bagamat hindi niya alam ang nangyari, dahil walang bakas si Yang Kai, tiyak na nasa loob pa rin siya. Pero, bakit puro babae lang ang pinalabas? Ang biglang pagsulpot ng isang malaking grupo ng mga babae ay nagulat din sa mga alagad ng tatlong sekta na kalalabas lang. Hindi nagtagal, mabilis silang pinalibutan ng mga alagad ng tatlong sekta. Ang iba ay nagtanong tungkol sa kanilang kapakanan, ang iba naman ay nagtanong tungkol sa kalagayan ng mga babae sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikinig, natuklasan ng magkapatid na Hu na ang kanilang karanasan ay pareho sa kanilang dalawa. Habang naglalakad, bigla silang binalot ng malambot na hangin at pinababa. Wala silang natamong pinsala,